Good morning po sa ating lahat at sa ating mga kaigsunan diri sa Cebu, sa South, dito sa Karkar, mayong buntag sa akong mga igsoon dito o sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, mapagpalang araw at sa buong Pilipinas. Okay, good morning po sa ating lahat at welcome sa ating daily bread. Nasa Leviticus chapter 10 na po tayo. Okay. Sa Leviticus chapter 10. Sa verse 1, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Abba Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito iyong inuutos sa kanila ni Abba Yahweh. Kaya't mula kay Abba Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ng Abba Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron, kaya't ipinatawag ni Moses sina Misael at Elsafan, mga anak ni Uzziel, na tiyo ni Aaron at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng santuaryo ang bangkay ng iyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo. Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan. Sinabi ni Moses kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, huwag ninyong buluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa. Dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamamatay at magalit ang Elohim sa mga tao. Ngunit sila'y maaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng tuldang tipanan sapagkat kayo ay tinalaga na ng langis ni Abba Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod. At sinunod naman nila ang inutos ni Moses. Okay. Sa naging nakita natin dito na base sa pagkakasala ni Nadab at Abihu, ang naging dahilan upang sila ay namatay pa sa ilang pagkamatay ay ang kanilang pagkahandog ng insenso na gamit ang apoy na hindi banal. Sa ating napag-aaralan sa nagdaang mga chapter, ang requirement na kung sila ay maghahandog ng insenso, kukuha sila ng apoy doon mismo sa sunugan ng handog ng mga hayop. Doon po kukuha at gagamitin at ilalagay doon sa laganan ng insenso at doon susunugin yung insenso. At ang sinabi po dito, ang ginamit nilang apoy or kalayo sa Bisaya ay hindi banal. It is possible na ito'y kinuha nila doon sa ordinaryong apoy galing siguro sa tulda. Ito po ay analysisyon natin. Dahil po ang Elohim ay tapat at hindi po siya pabago-bago ang kaniyang naitalagang kautusan. At ang sabi niya, ang sino mang sumuway sa kanyang mga kautusan na tungkol sa mga detalyadong instruction tungkol sa paglilingkod sa tulda ay papatayin. Ayun na nga, nasampulan itong dalawang si Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron. Dahil po ay sinuway nila ang instruction ng Elohim at pinatay ng Elohim. Pinatay talaga ng Elohim doon sa harapan ng tulda. Pinatay ng Elohim. At ito po yung pinaka-lesson po dito, pinaka-aral po dito na ating mapupulot na ang Elohim ay hindi niya kikilalanin kung ikaw ay isang itinalaga kung hindi mo susundin ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan na kung saan itinalaga niya na yun ang dapat sundin. Kung maaalala natin, si Moses ay pinangakuhan ng Elohim na iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. Ngunit nung hindi po natuli si Gersom, kanyang panganay na anak, ay sinalubong po siya ng espiritu ng anghel upang siya'y patayin dahil hindi pa niya natuli
si Gersom, kaya napansin ni Sipora ng kanyang asawa, kaya tinuli niya si Gersom at inano doon sa tiil sa paanan ni Moses ang dugo, kaya hindi siya napatay. Kaya dito natin makikita na hindi nga nagbabago ang kautusan ng Elohim. At ito po hindi nauunawaan ng mga ibang mga sumusunod sa kautusan na pinapairal yung nasusulat. Sabi nga, ika nga nasusulat, yun daw ay generation to generation. Yes po, tama, generation to generation na ang kautusan ay dapat sundin. Ngunit, mayroon po yang naitalaga kung sino ang dapat at hindi po yun nagbabago. Kaya po namatay si Nadab at Abihu dahil hindi po nila nasunod ang instruction na ang gamitin sa kanilang paghahandog ay ang apoy na banal na kung saan nagmumula doon sa dambana, kaya po sila namatay. At yung ating mapapansin dito ay pinawalan si Itamar, si Eleazar at saka si Aaron na magluksa sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Binawalan silang punitin nila ang kanilang damit at maging magulo ang kanilang mga buhok dahil yung nagpupunit ka ng damit ay yun po ang palatandaan na ikaw ay nagluksa or nasa deep na kalungkutan, nasa malalim or malubhang kalungkutan na dinadamdam. Ngunit po, binawalan ng Aba at still manatili silang maglilingkod doon sa tulda. Hindi sila pinapaalis. Ibig sabihin, stricto talaga ang Ama. At ang naging instruction ng Ama ay sinunod naman nila, at kung yun ay hindi nila susundin, sabi ng Aba, at lalabas sila sa tulda, siguro kung lalabas sila doon at makikiluksa doon sa mga kapatid, mga kamag-anak, ay ang sabi ng Aba, mamamatay kayo. Kaya mula noon ay nasaksihan ng mga Levita at ng buong bayang Israel at ni Aaron mismo at ng kanyang mga anak ang pagiging tapat ng Elohim sa kanyang sinasabi. Kaya po ito po yung importante na ipapairal po natin ang pag-unawa. Hindi po yung nabasa lang dahil nabasa o susundin. Hindi po. Pag-unawa po ang importante upang hindi po mapapahamak ang bawat isa na nagnanais. Yan po. At yung mga nagkakamali man sa pagsunod sa ating pagkakataong ito, hanggat hindi pa naisiwalat ang katotohanan, hindi pa nasabi ang katotohanan, hindi pa yan mananagot. Pero kung nalaman mo na ang katotohanan, katulad na lang alam mo na kasalanan yan, tapos ginagawa mo, mapapahamak ka dahil tuto pa rin ng Elohim ang kanyang salita laban sa mga lumalabag sa kanyang kautusan. Okay. Ang masasabi ko lang dito tungkol sa pangyayari sa mga anak ni Aaron, sinabi ni Propeta Samuel na obedience is better than sacrifice. Dahil ang ginagawa po nila, kung atin pong i-analyze yung istorya, ay gumawa sila ng sacrifice para sa paghahandog ng Elohim. Ngunit hindi naman nila nasunod yung instruction. Kaya mas mabuti po ang pagsunod kaysa paggawa ng mga handog. Kasi kung gagawin mo naman ang handog, maghahandog ka tapos nasuway mo yung kautusan, ay hindi po pwede yun. Kaya nga, obey is better than sacrifice. Kaya, upang maunawaan natin at hindi natin magawa yung pagsuway upang makasunod, unawain po nating maigi ang kasulatan tungkol sa mga bagay-bagay na inuutos ng Elohim sa bawat isa na kung saan ay mayroong katumbas na pagpapala, at kung ikaw ay nagkamali ay may katumbas na sumpa. Amen. So continue po tayo. Sa verse 8, sinabi ni Aba Yahweh kay Aaron, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa tuldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nagkakalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon.
Ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi, at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng inuutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa sambayan ng Israel. Okay? Sa puntong ito, sa verse 12 to verse 8 to 11, ang sinasabi, huwag na huwag kayong pupunta doon sa tuldang tipanan kung kayo ay nakainom. At ito po'y inaanalisa po natin na ang naging dahilan kaya po ay nakakapaghandog po sila ng insenso, sina Nadab at Abihu, nakakapaghandog po sila ng insenso gamit ang apoy na hindi banal. Ang pinaka-posibilidad dahil nakarugtong po itong naging instruction ito ay posible po sila'y nakainom. At ang nangyari, naging kursunada ba? Hindi na naaalala ang tamang gawin na mayroong inuutos ang Elohim na hindi sila kukuha ng apoy na magmumula sa ordinaryong apoy. Kasi ang pinatutungkulan dito, dapat daw na ituro ng mga anak ni Aaron sa buong lahi, generation to generation, ang pagpapakilala sa banal at hindi banal. Yan po ang ating nakukuhang lesson dito, na ang tinuruan po ng Elohim, una si Moses, pangalawa ang mga pari, at ito'y i-release doon sa mga mananampalataya at sabi na nating kapisanan ng buong Israel. At ang ating makikita dito, hindi naman po binabawalan na uminom ang mga pari. Ang naging instruction po, kung sila ay papasok doon sa banal na tipanan, ay wag na wag silang iinom. Dahil pag sila po ay iinom doon, mamamatay po sila. Yan po ang naging instruction ng Elohim, at ito po ay buong lahi. Sa verse 12, sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawa pang anak niyang natitira, sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natira sa handog na pagkaing butil kay Abba Yahweh at gawing tinapay na walang papaalsa. Kakainin ninyo ito sa tabi ng altar sapagkat ito'y ganap na sagrado. Kakainin ninyo ito sa isang banal na lugar sapagkat ito ang bahaging para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki mula sa pagkaing inihandog kay Abba Yahweh. Ito ang inuutos niya sa akin. Ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae. Kakainin ninyo iyon sa isang sagradong lugar ayon sa tuntunin sapagkat iyong kaloob sa inyong bilang bahagi mula sa handog pagkapayapaan ng mga Israelita. Ang dibdib at ang hitang binanggit ay dadalhin nila sa altar kasama ng mga tabang susunugin at ialay bilang natatanging handog kay Abba Yahweh. Pagkatapos ito'y ibibigay sa iyo. Ang tuntunin na ito ay panghabang panahon ayon sa utos ni Abba Yahweh. Nang siyasatin ni Moses ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, bakit hindi ninyo kinain sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibinigay sa inyo para kumatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Abba Yahweh upang sila'y patawarin niya sa kanilang kasalanan? Sapagkat ang dugong iyon ay hindi dinala sa loob ng santuaryo. Dapat sana'y kinain ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng ipinag-uutos ko. Ngunit sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ngunit ito pa ang aking sinapit. Kung ako ba'y kumain ngayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging karapat-dapat sa paningin ni Abba Yahweh? Sumang-ayon si Moises sa mga sinabing ito ni Aaron. Okay. Sa naging usapin, siguro ito'y
karugtong pa sa naging nangyari sa kanyang mga anak, Brother Rex. At mayroon pong naghahandog tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. At alam natin na ang guidelines sa ating nagdaan ng mga chapter, ang rules, ang tuntunin tungkol sa paghahandog para sa kasalanan, pag yung inihandog na hayop ay para sa kasalanan ay ang dugo ay naibuhos doon sa paanan ng dambana ng sunugan, yun ay hindi talaga kakainin. Buong buo po yun susunugin at yun ay magsisilbing handog na sinusunog para sa kasalanan. Ngunit kung ang hayop na inihandog para sa kasalanan ay sabi natin marami na siguro ating i-analysar, marami. Yung iba hindi na ibinuhos ang dugo doon sa altar, doon na lang sa lupa at sabihin na natin ordinaryong pagkapatay na kung saan hindi na yung dugo doon sa altar, ay ang susunugin po nun ay ang taba lang, ang buong taba niya at yung rinyon, yun po ang susunugin. At ang laman po nun ay kakainin po doon sa banal na lugar. Kakainin po ng pamilya ng mga pari. At sa time na yon, hindi nakain ni Aaron, nasunog niya lahat. At nagalit si Moses dahil siguro baka babago lang na hindi nga nasunod yung instruction tungkol sa paghandog ng apoy, ng insenso na nakagamit ng apoy na hindi banal. Kaya nagalit itong si Moses at sinabi naman, sumagot itong si Aaron na kung siya'y kakain ito, ang sabi nga dyan sa huling verse, bro, Kung ako ba'y kumakain ngayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging karapat-dapat sa paningin ni Abay Hawa? okay. Sabi niya, kung kakainin niya, that time, siya ba ay maging karapat-dapat sa Aba? Dahil po, sa time na yon, si Moses, si Aaron po ay, siyempre sabihin na natin, kahit binawalan po siya na magluksa, andun po talaga sa kanyang damdamin, kasi anak po niya yung dalawa na namatay. Kaya, minabuti niyang naging tapat siya sa kanyang sarili na hindi po siya karapat-dapat na kakain po nun, dahil yung pagkain po ng pari sa handog ng mga Israelita, yun po ang kukumpleto sa seremonya ng pagkahandog. Ngunit mayroon namang batas na kung hindi po na ubos ang handog na yon ay susunugin. Kaya minabuti po na ni Aaron na hindi na po niya kinain, sinunog na lang. Dahil alam niya sa sarili niya sa time na yon na hindi po siya karapat-dapat dahil po nandun po sa kanyang loob ang pagdaramdam sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak na si Nadab at si Abihu. Yun po mga kapatid. At atin pong titingnan ang naging anggulo ng mga pangyayari dito. Tapat nga ang iluhim sa kanyang sinasabi. At ang nangyayari ay talagang dapat maunawaan ng mga mananampalataya. Hindi porke ang kautusan ay hindi nagbabago, mababasa natin na generation to generation ay isusundin mo na. Lahat. Kailangan mong unawain kung para kanino ang kautusan na nakasulat. Kung yan ay para sa Levita, yes, hindi yan nagbabago. At kung ikaw ay hindi Levita, hindi yan pwedeng susundin mo. Dahil yan ay para sa mga Levita at hindi po yan nagbabago. Yan po ang pangunawa na ating ipapairal. Tingnan po natin yung kautusan na general at tingnan po natin yung kautusan na specific na ibinigay sa kung kaninong tao iniutos ng Aba upang hindi po mapapahamak ang bawat isa sa atin, upang iiral ang totoong karunungan sa ating assembly, sa ating, sabihin na nating grupo. Nang sa ganun, maging treasure po tayo sa harap ng Aba na kung saan ang pinapairal po natin yung pangunawa na naaayon sa kasulatan.
Salamat po sa ating lahat at magandang umaga. Shalom Aleichem.